Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral: Gumising. Ang pagmamadali sa pamumuhay na handa sa pagbabalik ni Kristo. Isang Biblia at theolohikal na pag-aaral sa Roma Kapitulo 13 versikulo 11. Pangunahing talata, KJV. At ito, dahil alam na ninyo ang panahon, na ngayon ay oras na upang magising mula sa pagtulog, sapagkat ngayon ay mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya. Roma Kapitulo 13 versikulo 11, KJV. Panimula. Ang Roma Kapitulo 13 versikulo 11 ay isa sa pinakamahigpit na tawag ni Apostol Pablo para sa espiritual na paggising. Matapos ituro sa mga mananampalataya ang pag-ibig na Kristiyano, pagsunod sa mga namumuno, at pagtupad sa batas sa pamamagitan ng pag-ibig, ibinaling ni Pablo ang pansin ng simbahan sa katotohanan ng pagbabalik ni Kristo. Ang buhay Kristiyano ay hindi kailanman inilaan para sa pagiging kampante o walang pakialam sa espiritual. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na mamuhay na may laging kamalayan na ang kasaysayan ay patungo na sa itinakdang wakas ng Diyos. Ang bawat lumilipas na araw ay naglalapit sa atin sa pagbabalik ni Jesu Kristo at sa ganap na katuparan ng ating kaligtasan. Ang mga salita ni Pablo ay hindi naglalayong magdulot ng takot kundi ng pag-asa. Hinihimok niya ang mga mananampalataya na magising mula sa katamaran sa espiritual at mamuhay ng tapat dahil malapit na ang araw ng Panginoon. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, dahil darating muli si Jesu Kristo, ang mga mananampalataya ay dapat magising mula sa espiritual na kampantehan, mamuhay ng banal at may layunin, at maglingkod ng tapat sa Diyos hanggang sa araw ng kanyang maluwalhating pagbabalik. Kasaysayan at konteksto. Ang sulat sa mga taga-Roma ay isinulat ni Apostol Pablo upang patibayin ang pagkaunawa ng mga mananampalataya sa Ebanghelyo at sa mga praktikal na kahihinatnan nito. Sa Kabanata 13, tinuruan na ni Pablo ang mga Kristiyano tungkol sa kanilang pananagutan sa pamahalaan at sa isa't isa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tuon mula sa kasalukuyang tungkulin patungo sa pag-asa sa hinaharap. Ang mga unang Kristiyano ay namuhay na may malalim na pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Bagaman hindi nila alam ang eksaktong araw o oras, naintindihan nila na ang bawat henerasyon ng mga mananampalataya ay dapat mamuhay ng handa. Ipinapaalala ng Roma Kapitulo 13 versikulo 11 sa simbahan na ang panahon ay gumagalaw ayon sa ganap na plano ng Diyos. Ang bawat lumilipas na araw ay naglalapit sa mga mananampalataya sa ganap na katuparan ng layunin ng Diyos sa pagtubos. Ang mga mananampalataya ay tinatawag sa espiritual na paggising. Ngayon ay oras na upang magising mula sa pagtulog. Hindi pisikal na pagtulog ang tinutukoy ni Pablo. Ginagamit niya ang pagtulog bilang larawan ng kawalang pansin, katamaran, at kampantehan sa espiritual. Ang taong natutulog ay walang alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Gayun din, ang mga mananampalatayang natutulog sa espiritual ay nawawala ng pakiramdam sa pagmamadali. Ang panalangin ay napapabayaan. Ang salita ng Diyos ay binabalewala. Ang pagpapatotoo ay nagiging bihira. Ang kabanalan ay nawawalan ng prioridad. Tinatawag ng apostol ang mga mananampalataya na gumising dahil karapat-dapat si Kristo sa ating lubos na pag-aalay. Pag-aaral ng salitang Griego, igero, magising. Ang salitang Griegong igero ay nangangahulugang magising, bumangon, gisingin mula sa pagtulog, tumayo. Sa buong Bagong Tipan, ginagamit din ang salitang ito para sa muling pagkabuhay. Ginamit ito ni Pablo dito bilang makapangyarihang talinghaga. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na bumangon mula sa espiritual na katamaran tungo sa aktibo at masayang pagsunod. Ang espiritual na paggising ay nagsisimula kapag ang salita ng Diyos ay humahatol sa puso at ang banal na espiritu ay nagpapanibago ng ating pagmamahal kay Kristo. Pag-aaral ng salitang Griego, kairos, ang panahon. Sabi ni Pablo, dahil alam na ninyo ang panahon. Ang salitang Griegong kairos ay hindi lamang tumutukoy sa panahon sa orasan kundi sa itinakda o mapagpasyang panahon. Itinuturo ni Pablo na dapat maunawaan ng mga mananampalataya ang espiritual na kahalagahan ng panahong kanilang ginagalawan. Ang plano ng Diyos sa pagtubos ay unti-unting natutupad. Ang bawat sandali ay may kahalagahang walang hanggan. Kaya hindi dapat sayangin ng mga Kristiyano ang mga pagkakataong ibinigay ng Diyos. Theological na kahulugan.
Ang espiritual na paggising ay laging nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Ginigising ng banal na espiritu ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan ng kasulatan. Ang paggising ay nagbubunga ng panibagong pagmamahal kay Kristo, mas mataas na kabanalan, mas malalim na panalangin, mas malasakit sa mga naliligaw, mas tapat na paglilingkod. Sa buong kasaysayan ng simbahan, ang mga panahon ng pagbabagong buhay ay nagsisimula kapag ang bayan ng Diyos ay unang nagising sa espiritual. Madalas na binabago ng Diyos ang mga bansa matapos niyang baguhin muna ang kanyang simbahan. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang sundalong inatas ang magbantay buong gabi. Kung siya ay makatulog habang nasa tungkulin, inilalagay niya sa panganib ang lahat. Ang kanyang tungkulin ay nangangailangan ng pagbabantay. Gayun din, ang mga mananampalataya ay mga bantay sa espiritual. Dapat tayong manatiling gising sa espiritual, naglilingkod ng tapat kay Kristo habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Praktikal na PAGSASABUHAY. Tanungin ang sarili, naging kampante na ba ako sa espiritual? Lumalalim ba o humihina ang aking buhay panalangin? Nagugutom ba ako sa salita ng Diyos? Aktibo ba akong naglilingkod kay Kristo? Namumuhay ba ako na may pagtingin sa walang hanggan? Ngayon na ang araw upang magising sa espiritual. Hayaan mong papanibaguhin ng banal na espiritu ang iyong pagmamahal kay Kristo at ang iyong dedikasyon sa kanyang misyon. Aral #1. Ang espiritual na paggising ay nagsisimula kapag kinikilala ng mga mananampalataya ang pagmamadali ng panahon at tumutugon ng may panibagong pag-aalay, kabanalan, at tapat na pagsunod kay Kristo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing the Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Gumising. Ang pagmamadali sa pamumuhay na handa sa pagbabalik ni Kristo. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag. Ikalawang bahagi. Ikalawang punto, pamumuhay sa liwanag ng malapit na pagbabalik ni Kristo. Talata, Roma Kapitulo 13 versikulo 11, KJV. At ito, dahil alam na ninyo ang panahon, na ngayon ay oras na upang magising mula sa pagtulog, sapagkat ngayon ay mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya. Pagpapasa ng mensahe ng pag-aaral. Mga kapatid, sa unang bahagi ay natuklasan natin ang mahigpit na utos ni Pablo. Magising mula sa pagtulog. Ngayon ay ibinigay na ni Pablo ang dahilan ng paggising na ito. Sapagkat ngayon ay mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong tayo ay sumampalataya. Ang bawat pagsikat ng araw ay nagpapaalala sa atin na ang plano ng Diyos sa pagtubos ay patungo na sa kanyang maluwalhating katuparan. Ang bawat lumilipas na araw ay naglalapit sa atin sa pagtatagpo natin sa ating Panginoong Hesus ng mukha sa mukha. Hindi ito dahilan ng takot, ito ay dahilan ng pag-asa, kabanalan, at tapat na pamumuhay. 2. Pamumuhay sa liwanag ng malapit na pagbabalik ni Kristo. Ipinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya na ang panahon ay hindi humihinto. Ang kasaysayan ay patungo na sa itinakdang wakas ng Diyos. Ang pagbabalik ni Jesu Kristo ay hindi lamang aral na dapat pag-aralan, ito ay katiyakan na dapat humubog sa bawat bahagi ng buhay Kristiyano. Mula nang magtiwala tayo kay Kristo, pumasok na tayo sa huling yugto ng plano ng Diyos sa pagtubos. Ang bawat araw ay naglalapit sa atin sa ganap na katuparan ng ating kaligtasan, kapag bumalik si Kristo, niluwalhati ang ating mga katawan, at namuhay tayo kasama niya magpakailanman. Ang pag-asang ito sa hinaharap ang nagbibigay lakas sa atin upang maging tapat ngayon. Pag-aaral ng salitang Griego, soteria, soteria, kaligtasan. Ang salitang Griegong soteria ay nangangahulugang pagliligtas, pagsadyap, pag-iingat, kaligtasan. Sa bagong tipan, ang kaligtasan ay may tatlong aspeto. Isa, nakaraang kaligtasan, tayo ay naligtas na. Nang magtiwala tayo kay Kristo, tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinatawad ang ating mga kasalanan. Nakipagkasundo tayo sa Diyos. Ito ang natapos na gawain ni Kristo na ipinagkaloob sa mananampalataya. Dalawa, kasalukuyang kaligtasan, tayo ay inililigtas pa. Ang banal na espiritu ay patuloy na nagpapabanal sa atin araw-araw. Binabago tayo ng Diyos upang maging katulad ni Kristo. Patuloy tayong lumalago sa kabanalan, pagsunod, at espiritual na pagiging ganap. Tatlo, hinaharap na kaligtasan, tayo ay ililigtas pa.
Ito ang partikular na tinutukoy ni Pablo sa Roma Kapitulo 13 versikulo 11. Kapag bumalik si Kristo, ang presensya ng kasalanan ay aalisin magpakailanman. Ang ating mga katawan ay luluwalhatiin. Ang kamatayan ay lubos na matatalo. Tayo ay magkakaroon ng ganap na pakikipag-isa sa Diyos magpakailanman. Ang pag-asang ito sa hinaharap ang nagpapanatili sa mga mananampalataya sa gitna ng bawat pagsubok. Ang araw ng Panginoon sa teolohiyang Biblikal. Sa buong kasulatan, ang araw ng Panginoon ay tumutukoy sa mapagpasyang pakikialam ng Diyos sa kasaysayan. Para sa mga hindi nananampalataya, ito ay araw ng matuwid na paghuhukom. Para sa mga mananampalataya, ito ay araw ng huling pagtubos at tagumpay. Inasam ito ng mga propeta. Paulit-ulit itong binanggit ni Jesus. Hinihimok ng mga apostol ang simbahan na mamuhay ng handa rito. Ang katiyakan ng pagbabalik ni Kristo ay isa sa pinakamalakas na udyok sa banal na pamumuhay. Naghahanda ang mananampalataya hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagmamahal sa parating na hari. Ang tawag sa banal na pamumuhay. Ang turo ni Pablo tungkol sa pagbabalik ni Kristo ay praktikal. Ang pag-asa na makita si Jesus ay dapat makaimpluwensya sa ang ating pananalita, ang ating pakikipagkapwa, ang ating mga prioridad, ang ating kalinisan, ang ating pagsamba, ang ating pagiging tagapamahala, ang ating pagpapatutuo. Ang kabanalan ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan. Ang kabanalan ay lubos na pag-aalay sa Diyos. Ang mananampalatayang masigasig na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay nagnanais na parangalan siya sa bawat bahagi ng buhay. Pamumuhay na may pagtingin sa walang hanggan. Isa sa pinakamalaking panganib sa buhay Kristiyano ay ang pagkabalisa sa mga pansamantalang bagay habang binabaliwala ang mga katotohanang walang hanggan. Ipinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya na ang tagumpay, yaman, at pagkilala sa mundo ay lumilipas lamang. Ang tanging ginawa para kay Kristo ang mananatili magpakailanman. Ang pamumuhay na may pagtingin sa walang hanggan ay nagbabago sa ating mga prioridad. Mas handa tayong magpatawad, mas masigasig na maglingkod, mas tapat sa pangangaral, mas matyaga sa panalangin, mas bukas palad sa ating yaman, mas matatag sa gitna ng pagdurusa. Ang pag-asa kay Kristo ay nagbubunga ng pagtitiis. Halimbawa sa pangaral, ang manlalakbay na naghahanda para umuwi. Isipin ang isang manlalakbay na naninirahan sa ibang bansa at nakatanggap ng balitang malapit na ang araw ng kanyang pag-uwi. Nagsimula siyang maghanda. Inayos niya ang mga natitirang gawain. Ipinag-impake niya ang mga tunay na mahalaga. Ang kanyang isip ay nakatuon na sa tahanan. Gayun din, ang mga Kristiyano ay mamamayan ng langit. Habang papalapit ang araw ng pagbabalik ni Kristo, ang ating puso ay dapat lalong nagnanais sa ating tahanang walang hanggan. Ang pag-asang ito ay hindi nagpapabe sa atin sa mga tungkulin sa mundo. Sa halip, tinutulungan tayong mamuhay ng matalino at tapat habang naghihintay. Halimbawa sa pangaral, ang ikakasal na naghihintay sa KASINTADA. Sa kaugalian ng kasal noong panahon ng Biblia, ang ikakasal na babae ay naghihintay sa pagdating ng kasintahan ng may masayang pag-asa. Naghanda siya dahil alam niyang darating ito, kahit hindi niya alam ang eksaktong oras. Ang simbahan ay inilalarawan sa kasulatan bilang ikasal kay Kristo. Ang ating paghahanda ay hindi lamang panlabas. Ito ay buhay na namamarkahan ng pananampalataya, kabanalan, pagsunod, at pagmamahal. Ang bawat gawa ng katapatan ay pagpapahayag ng ating paghahangad sa pagbabalik ng kasintahan. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, suriin ang iyong mga prioridad sa araw-araw. Inilalaan mo ba ang iyong buhay sa mga bagay na mahalaga para sa walang hanggan? Maglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng kasulatan, pagsamba, at pagbabahagi ng ebanghelyo. Mamuhay araw-araw na parang taong umaasang makaharap si Kristo. Para sa mga pamilya, panatilihin ang pagtingin sa walang hanggan sa inyong tahanan. Ituro sa inyong mga anak na ang pinakadakilang layunin ng buhay ay hindi tagumpay, yaman, o kasikatan, kundi ang makilala at paglangkuran si Jesu Kristo. Gawing bahagi ng buhay pamilya ang pagsamba, panalangin, at paglilingkod upang ihanda ang bawat miyembro sa pagbabalik ni Kristo. Para sa mga kabataan, hinihikayat kayo ng mundo na mamuhay lamang para sa ngayon. Tinatawag kayo ng Diyos na mamuhay para sa walang hanggan.
Gamitin ang inyong kabataan upang hanapin ang kabanalan, karunungan, at tapat na paglilingkod. Huwag ipagpaliban ang pagsunod. Ang mga gawin na bubuuan ninyo ngayon ay huhubog sa inyong paglalakbay kasama si Kristo sa hinaharap. Para sa mga pinuno ng simbahan. Pamunuan ng simbahan na laging nasa harap ng kongregasyon ang pinagpalang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Ipangaral ang biyaya ng Ebanghelyo at ang tawag sa banal na pamumuhay. Sangkapan ang mga mananampalataya na magtiis ng tapat hanggang sa dumating si Kristo. Ang simbahang masigasig na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo ay nagiging simbahang puno ng sigasig sa pangangaral, paggawa ng alagad, pagsamba, at misyon. Sandali ng pangaral. Mga kapatid, ang bawat tik ng orasan ay nagpapaalala sa atin na mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong una tayong sumampalataya. Ang pagdating ni Kristo ay hindi nagiging mas hindi tiyak, ito ay lalong lumalapit. Kaya naman, huwag tayong lumayo sa espiritual. Huwag tayong magpadala sa panandaliang aliw ng mundong ito. Sa halip, ituon natin ang ating tingin kay Jesus. Naway magbunga ng kabanalan ang ating pag-asa. Naway magbunga ng pagsunod ang ating pananampalataya. Naway magbunga ng tapat na paglilingkod ang ating pagmamahal. Ang hari ay parating na. Naway matagpuan niya ang kanyang bayan na gising, nagbabantay, at masigasig na nagpapagal para sa kanyang luwalhati. Ang pagpapalakas ng pag-asang Kristiyano. Ang pag-asang Kristiyano ay hindi lamang hula o hangarin. Ito ay matibay na katiyakan na nakabatay sa mga pangako ng Diyos. Dahil muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay, alam nating siya ay babalik. Dahil siya ay tapat, ang bawat pangako niya ay matutupad. Ang pag-asang ito ang nagpapatibay sa mga pagod na mananampalataya, nagpapagaan sa mga pusong nagdadalamati, at nagbibigay lakas sa mga nahaharap sa pagsubok. Walang pagdurusa na masasayang. Walang gawang pagsunod na nakakalimutan. Walang tapat na paglilingkod na hindi napapansin ng ating Panginoon. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing the Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Gumising. Ang pagmamadali sa pamumuhay na handa sa pagbabalik ni Kristo. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikatlong bahagi. Ikatlong punto, pamumuhay na nakadamit kay Kristo, lumalakad sa kabanalan hanggang sa siya ay dumating. Pangunahing talata, Roma Kapitulo 13 versikulo 11, KJV. Karagdagang talata, Roma Kapitulo 13 versikulo 12 hanggang 14, KJV. Malayo na ang gabi, malapit na ang araw, kaya't alisin natin ang mga gawa ng kadiliman, at isuot natin ang baluti ng liwanag. Ngunit isuot ninyo ang Panginoong Jesu Kristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang tuparin ang mga pagnanasa nito, Roma Kapitulo 13 versikulo 12, 14, KJV. Pagpapasa ng mensahe ng pag-aaral. Mga kapatid, napaglakbay na natin ang dalawang makapangyarihang katotohanan. Una, tinatawag ni Pablo ang mga mananampalataya na gumising mula sa espiritual na pagtulog dahil seryoso ang panahon. Pangalawa, ipinaalala niya sa atin na mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong una tayong sumampalataya, at tinatawag tayong mamuhay na may pagtingin sa walang hanggan. Ngayon ay sinasagot ni Pablo ang isang mahalagang tanong. Ano ang hitsura ng mananampalatayang gising sa espiritual? Ang sagot ay matatagpuan sa Roma Kapitulo 13 versikulo 12 hanggang 14. Ang mananampalatayang handa sa pagbabalik ni Kristo ay ang nag-alis ng mga gawa ng kadiliman, nagsuot ng baluti ng liwanag, at binalot ang sarili ng pagkatao ng Panginoong Jesu Kristo. 3. Pamumuhay na nakadamit kay Kristo hanggang sa kanyang mabunyag na pagbabalik. Gumamit si Pablo ng larawan ng pagpapalit ng damit. Gaya ng pagtatanggal ng tao ng maruming damit at pagsusuot ng malinis, ang mga mananampalataya ay dapat mag-iwan ng mga makasalanang gawi at araw-araw na isuot ang pagkatao ni Kristo. Ito ang praktikal na pagpapahayag ng pagpapabanal. Agad na binabago ng kaligtasan ang ating katayuan sa harap ng Diyos, ngunit patuloy na binabago ng banal na espiritu ang ating pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa tayo ay luwalhatiin. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, ito ay ang pagiging lalong katulad ni Jesus araw-araw. Pag-aaral ng salitang Griego, endio, enjo, isuot. Ang pandiwang Griegong enjo ay nangangahulugang magdamit, magsuot, isuot bilang kasuotan.
Inutusan ni Pablo ang mga mananampalataya na isuot ang Panginoong Jesu-Kristo. Hindi ito nangangahulugang tayo ay nagiging si Kristo, o kailangan pang kitain ang kaligtasan. Sa halip, inilalarawan nito ang patuloy na pamumuhay na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Ang pagsusuot kay Kristo ay nangangahulugang pagtulad sa kanyang pagpapakumbaba, pagmamahal, kalinisan, katotohanan, habag, pagsunod, at kabanalan. Araw-araw na pinipili ng mananampalataya na mamuhay sa ilalim ng impluwensya ni Kristo sa halip na sa ilalim ng kontrol ng makasalanang kalikasan. Ang baluti ng liwanag. Inutusan din ni Pablo ang mga mananampalataya na isuot ang baluti ng liwanag. Ang liwanag sa kasulatan ay sumisimbolo sa kabanalan ng Diyos, kanyang katotohanan, kanyang kalinisan, kanyang katwiran, kanyang paghahayag. Ang kadiliman naman ay sumisimbolo sa kasalanan, kamangmangan, pagrerebelde, at pagkakahiwalay sa Diyos. Ang mananampalataya ay tinatawag na mamuhay ng hayagan sa harap ng Diyos, lumalakad sa katotohanan at katapatan. Ang baluti ng liwanag ay nagpapaalala sa atin na ang kabanalan ay ating pananggalang at patuto. Bilang mga sundalo ni Kristo, tayo ay nakikibahagi sa espiritual na pakikipaglaban. Kaya dapat tayong manatiling gising sa espiritual, na sa sangkapan ng salita ng Diyos, pinapatibay sa pamamagitan ng panalangin, at binibigyang kapangyarihan ng banal na espiritu. Theological na pagpapaliwanag, ang PAGPAPABANAL. Magandang ipinapakita ng Roma Kapitulo 13 ang doktrina ng pagpapabanal. Ang pagpapabanal ay ang patuloy na gawain ng Diyos upang gawing lalong katulad ni Kristo ang mga mananampalataya. Kabilang dito ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagtugon ng mananampalataya. Binabago tayo ng banal na espiritu mula sa loob, habang tayo ay aktibong nagsisikap sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagbabagong ito ay panghabang buhay. Ang bawat tagumpay laban sa tukso. Ang bawat gawa ng pagpapatawad. Ang bawat hakbang ng pagsunod. Ang bawat pagpapahayag ng pagmamahal na katulad kay Kristo, ay sumasalamin sa gawain ng Espiritu ng Diyos. Ang kabanalan ay hindi pagiging legalista. Ito ay masayang pagtugon ng mga tinubos ng biyaya. Ang pinagpalang pag-asa ang nag-uudyok sa KABANALAN. Hindi kailanman pinaghiwalay ni Pablo ang propesya at praktikal na pamumuhay. Ang pag-asa sa pagbabalik ni Kristo ay hindi dapat magdulot ng walang kabuluhang hula. Sa halip, dapat itong magbunga ng mas dakilang pagmamahal sa Diyos, mas malalim na pagpapahalaga sa kasulatan, mas patuloy na panalangin, tapat na paglilingkod, malasakit sa mga naliligaw, kalinisan sa sariling pamumuhay. Ang mananampalatayang masigasig na naghihintay kay Kristo ay nagnanais mamuhay ng parangalan siya araw-araw. Ang kahandaan sa pagdating ni Kristo ay ipinapakita sa tapat na pamumuhay, hindi sa paghula ng petsa. Halimbawa sa pangaral, ang unipormeng sundalo. Isinusuot ng sundalo ang kanyang uniporme ng may karangalan dahil kinakatawan nito ang bansang kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang pag-uugali ay sumasalamin sa kanyang pinuno. Gayun din, ang mga mananampalataya ay nagdadala ng pangalan ni Kristo. Ang bawat salitang ating binibitawan, ang bawat desisyong ating ginagawa, ang bawat ugnayang ating pinangangalagaan, ay sumasalamin sa hari na ating pinaglilingkuran. Isuot natin ang pagkatao ni Kristo ng may pagpapakumbaba at katapatan. Halimbawa sa pangaral, ang ilaw na patuloy na NAGLILIWANAG. Isipin ang isang ilaw na nagniningis sa gitna ng kadiliman ng gabi. Hindi ito nakikipagkompetensya sa dilim, ito ay nagniningning lamang. Habang papalapit ang bukang liwayway, patuloy itong nagliliwanag ng tapat hanggang sa sumikat ang araw. Ganyan ang simbahan na nagliliwanag sa madilim na mundo hanggang sa pagpapakita ng Panginoong Jesu-Kristo. Ang ating misyon ay hindi tularan ng kadiliman kundi ipakita ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng banal na pamumuhay at tapat na pagpapatutuo. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, simulan ang bawat araw sa sadyang pagsuko ng puso kay Kristo. Hilingin sa banal na espiritu na hubugin ang iyong damdamin, salita, at gawa. Iwanan ang mga gawin na nagpapahina sa iyong espiritual na buhay at linangin ang mga disiplinang nagpapatibay sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Tandaan na ang kabanalan ay hindi nakakamit sa sariling pagsisikap lamang kundi sa patuloy na pag-asa sa biyaya ng Diyos. Para sa mga pamilya,
Bumuo ng tahanan kung saan pinararangalan si Kristo sa pang-araw-araw na buhay. Manalangin ng magkasama. Magbasa ng kasulatan ng magkasama. Mabilis na magpatawad sa isa't isa. Maging huwaran ng katapatan, pagpapakumbaba, at pagmamahal. Ang pamilyang nakadamit kay Kristo ay nagiging makapangyarihang patuto sa komunidad. Para sa mga kabataan, namumuhay kayo sa kulturang madalas nagtutulak sa inyo na magpaubaya sa kasalanan. Tinatawag kayo ng Diyos na maging kakaiba. Piliin ang kalinisan kaysa kasikatan. Piliin ang katotohanan kaysa kaginhawaan. Piliin ang pagsunod kaysa panandaliang aliw. Ang inyong katapatan ngayon ay maaaring makaapekto sa maraming salinlahi. Para sa mga pinuno ng simbahan, pamunuan ng bayan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling halimbawa. Ang pastol na nakadamit kay Kristo ay nag-uudyok sa kawan na hangarin ang kabanalan. Ipangaral ang buong payo ng Diyos. Sangkapan ang mga mananampalataya na manindigan laban sa maling turo at pagpapakondisyon sa mundo. Paalalahanan ng tuloy-tuloy ang simbahan ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo at ang pangangailangan sa tapat na pagiging alagad. Sandali ng pangaral. Mga kapatid, malayo na ang gabi. Malapit na ang araw. Ang mga tanda ng katapatan ng Diyos ay nasa ating paligid. Ang Ebanghelyo ay patuloy na nagbabago ng buhay. Ang banal na espiritu ay patuloy na nagtatayo ng simbahan ni Kristo. Ang pangako ng ating Panginoon ay hindi nabigo. Kaya't alisin ang anumang pasanin na humahadlang sa inyong paglalakbay kasama ang Diyos. Iwanan ang kapaitan. Talikuran ang nakatagong kasalanan. Tanggihan ang katamaran sa espiritual. Isuot si Kristo. Lumakad sa liwanag. Mamuhay araw-araw bilang mamamayan ng kanyang parating na kaharian. Kapag tumunog ang trompeta, naway matagpuan niya tayong nagbabantay, nananalangin, naglilingkod, at nagagalak sa kanyang maluwalhating pagparito. Buod. Sa pagtatapos natin ng pag-aaral sa Roma Kapitulo 13 versikulo 11, alalahanin natin ang tatlong pundasyong katotohanan. Isa. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na gumising sa espiritual. Mapanganib ang pagiging kampante. Ang mananampalataya ay dapat manatiling gising sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, tapat na pagsamba, at masunarang paglilingkod. Ang bawat araw ay pagkakataon upang lumago kay Kristo at tuparin ang kanyang misyon. Dalawa. Araw-araw na lumalapit ang pagbabalik ni Kristo. Mas malapit na ang ating kaligtasan kaysa noong una tayong sumampalataya. Ang pinagpalang pag-asang ito ang nagpapatibay sa atin sa panahon ng pagsubok, nagpapagaan sa panahon ng pagdurusa, at nag-uudyok sa tapat na paglilingkod. Ang kasaysayan ay patungo na sa maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoon. Tatlo. Dapat mamuhay ang mga mananampalataya na nakadamit kay Kristo. Ang tanda ng kahandaan sa espiritual ay buhay na puno ng kabanalan, pagmamahal, pagpapakumbaba, pagsunod, at tapat na pagpapatutuo. Ang buhay Kristiyano ay hindi pasibong paghihintay, ito ay aktibong paghahanda. Hanggang sa dumating si Kristo, tayo ay magliwanag bilang mga ilaw sa madilim na mundo. Huling hamon. Mga kapatid, huwag tayong matulog habang ang mundo ay labis na nangangailangan ng Ebanghelyo. Huwag magpadala sa panandaliang aliw. Huwag ipagpaliban ang pagsunod. Gumising. Lumakad sa liwanag. Isuot ang pagkatao ni Kristo. Maglingkod ng tapat. Magmahal ng handog. Ipahayag ang Ebanghelyo ng matapang. Mamuhay araw-araw na may masayang pag-asa dahil ang ating hari ay parating na muli. Buong paanyayang EBANGHELISTIKO para sa PAGLAPIT sa altar. Marahil ngayon ay napagtanto mong hindi mo pa tunay na isinusuko ang iyong buhay kay Jesu Kristo. Ang darating muli bilang hari ay dumating muna bilang tagapagligtas na nagdusa. Namuhay siya ng walang kasalanan, bagay na hindi natin kayang gawin. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo upang magkaroon tayo ng kapatawaran. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, na nagtagumpay laban sa kasalanan, kamatayan, at libingan. Ngayon ay iniaalok niya ang kaligtasan bilang libreng kaloob ng biyaya sa sinumang magsisisi at sasampalataya sa kanya. Huwag nang magpaliban. Bukas pa ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayon. Lumapit ka kay Kristo habang may panahon pa. Tanggapin ang kanyang kapatawaran. Magtiwala sa kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw naman ay mananampalataya na ngunit pagod na o naging kampante na, pakinggan ang tawag ng Espiritu na gumising. Ipanumbalak ang iyong dedikasyon kay Kristo. Bumalik sa panalangin.
Bumalik sa salita. Bumalik sa tapat na paglilingkod. Kung tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod, misyon, pangangaral, paggawa ng alagad, o pagtulong, tumugon ka ng masunurin. Ang tumatawag sa iyo ay siya ring magpapatibay at mag-aalaga sa iyo. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa makapangyarihang katotohanan ng iyong salita. Salamat dahil ipinaalala mo sa amin na mas malapit na ang aming kaligtasan kaysa noong una kaming sumampalataya, at tiyak na babalik ang aming Panginoong Jesu Kristo. Patawarin mo kami sa mga panahong naging kampante o pabaya kami. Gisingin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming alisin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang Panginoong Jesu Kristo araw-araw. Punuin mo kami ng pagmamahal, kabanalan, karunungan, at katapangan upang maipahayag namin ng tapat ang Ebanghelyo at paglingkuran ka hanggang sa araw na makita namin ang aming tagapagligtas ng mukha sa mukha. Ipinapanalangin namin ang mga hindi pa nagtitiwala kay Kristo. Akayin mo sila sa iyong biyaya, ipagkaloob ang pagsisisi at pananampalataya, at gawin silang bagong nilalang kay Kristo. Naway magdala ng luwalhati sa iyong pangalan ang aming buhay habang masigasig kaming naghihintay sa maluwalhating pagparito ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas, si Jesu Kristo. Sa kanyang banal na pangalan kami ay nananalangin. Amen. Pangunahing katotohanan. Darating muli si Jesu Kristo. Kaya naman, ang bawat mananampalataya ay tinatawag na gumising mula sa espiritual na kampantehan, mamuhay sa kabanalan at pagkatao ni Kristo, maglingkod ng tapat sa kapangyarihan ng banal na espiritu, at masayang asahan ang dakilang araw na ang pananampalataya ay magiging nakikita na. Hanggang sa araw na iyon, lumakad tayo sa liwanag, ipahayag ang Ebanghelyo, at manatiling matatag sa ating pag-aalay sa Panginoon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.